Sup mga kapatay gutom? So nagutom na naman tayo guys. So gabi na, ginabutan na naman tayo ng gutom guys. Grabe, nagugutom ako. Di ko alam guys kung ano yung lalamunin natin. Grabe. Ang bira yan. No? Wala pa tayong stock guys. Ano kaya kakainin ko guys? Puros tsokolate lang dito sa rep ko. Puros tsokolate guys. Tsokolate. At meron pang manok na nagtira dito. Hindi ko alam guys kung ano yung lalamunin ko. Siguro kainin ko na lang kaya itong tirang manok. Kaya lang wala naman. Paano naman kakainin yun? Siguro gagawa na lang ako ng ramen guys. Tingin na lang ako ng noodles siguro. Kaya lang gabi na. Tapos mag-noodles pa ako. Hindi ko alam makakainin ko guys. Ba't ganun? Tapos ito nga pala, isasalin ko guys dito sa may filter. Sasalin ko yung tubig. So, salin na natin ang ating filter guys. Nakita niyo yung mukha? Nakita niyo yung mukha ko sino yan? Nilaan niyo ko sino na sa picture guys. So, yan. Sinalin muna natin yung tubig ko sa filter. Di ko alam kung ano kakainin ko. Mag-itlog na lang siguro ako guys. Magluluto lang ako ng itlog. Siguro scrambled egg. So yun lang yung maano ko guys. Aray ko, ang baba ng upuan. Bigla ako natumba. Ano ba yan? Bakit ganun? So stop muna natin. So yun guys, magluluto siguro ako ng itlog guys. Scrambled egg na lang ang lulutuin natin. So, wala naman tayong iba kasing maluto kundi scrambled egg. So, hugasan ko lang tong kawali ko guys para masaya ang buhay natin guys ha. Yeah, ha guys. So, ito yung itlog natin guys. Hindi scrambled tayo ng itlog. Scrambled tayo ng itlog guys. Ito yung itlog guys. Scrambled. Hindi natin yung itlog guys. Binutong tayo gabi na guys. Binutong tayo. Usually dapat di na pakain ng gabi. Ba't pa tayo ginutong ng gabi? Scrambled egg. Ang dami ko palang stock na patatas guys. So yun na. Taas lang natin yung camera natin guys. Hindi ba yan? Mayari. Ang hirap naman ng ganitong buhay guys. Pahirapan tayong makapagluto. Akala ko natataasan pa ito ng bongga. Hanggang dito lang pala. Ba't kaya ganun? Parang hindi na natataasan. So, ganyan lang pala yun. Baba, guys. So, yan. Higay na natin yung egg. Ganyan kasimple lang yung lutuin natin ngayon. So, ganyan lang guys. Medyo basa-basa pa. Okay na natin. Ganyan kasimple lang guys ang aking lalamunin. Ganyan lang siya guys. Tapos uy. So ganyan lang ito na diba? Ang bilis lang.
So, ito na guys, ang ating dinner. Tapos bread, guys. Mag-aano tayo ng pandesal. Siguro, ano natin yung pandesal, guys. I-ano natin yung pandesal, guys. Ano natin dito sa ating air fryer. Air fryer. So, may natira pa tayong pandesal, guys, no? May natira pa tayong pandesal, yung pandesal natin ng isang araw. So, sayang to, guys, kaya initin natin to, di ba? Tapos, so, yan, sayang yung pandesal, di ba? Kailangan di tayo magsayang kasi binibili natin ng pera to. At napakamahal na ng pandesal na yun, di ba? So, yan, kuha tayo ng ketchup. So, yung ketchup natin, guys, ketchup ng ano to. Ketchup to ng ano, guys. Ketchup ng Burger King, guys, yung ano. Buti na may ketchup pa tayo ng Burger King, di ba? So, lagyan natin ng design para hindi naman plain na plain yung kinakain natin. So, ang ganda ng design ng kano. Grabe, guys. So, ang ganda ng... Grabe. So, ang sarap mo, may ketchup. Ang sarap ng ketchup ng Burger King, promise, guys. Sobrang sarap ng ketchup ng Burger King. So, ayan, diba? So, nakagawa tayo ng ating dinner. Grabe, bigla tayo nagkaroon ng dinner, diba? Sangkap pa. Bongga. So, mag-itimpla tayo ng hot chocolate. So, mag-hot choco na lang tayo or kape. Siguro hot choco na lang. Konti-konti lang naman. Para makatulog na tayo mamaya, guys. Makatulog na tayo eh. So, masama kasi yung, diba, gutom ka, matutulog ka. Diba? So, kailangan muna natin kumain kahit. So, ito na yung mga choco na ano natin, guys. Bumili na kayo sa Dali, guys, no? Bumili na kayo. So, wala naman tayong gunting. Kinakagat na naman natin ito. Bira. So, konti-konti lang tayo mag-chocolate kasi nga, matamis na to. So, konti lang yung lalagay natin. Guys. So, haluin na natin to. Haluin na natin ang hot choco. Yun, sakto lang. So, tingnan natin ang ating pandesal. 4 na pirasong pandesal yung ininit natin. Kaya lang baka bitin, guys. Gawin na natin yun. Yun. So, nag-message, guys. Nabasa ko, nag-message na yung tumingin ng house. Yung tumingin ng house namin kanina. May tumingin nga pala ng bahay namin kanina, guys. As in, biglaan lang talaga. Biglang, pangalawang beses niya na kasi nagme-message sa akin yung babae, guys. So, finally, nagulat ako biglang kahapon. Bigla siyang biglang kahapon. Kanina, bigla siyang nag-message, guys, sa akin. So, ito yung kinalabasan ng natin, guys, so, nung egg. So, biglang nag-message sa akin yung babae, guys, na pupuntahan niya ako kanina. So, yun na nga, napuntahan nga niya ako kanina. Sandali lang, So, pinuntahan niya ako kanina, guys. Napunasan ko lang muna yung table, guys, para malinis. Ayoko nung kumakain na magulo. So, totoo lang, guys, ayoko nung kumakain ako na yung table madumi, sa totoo lang. So, yun na nga, guys. Yun na nga yung kwento ko. So, tumawag nga sa akin yung babae. Nakipagkita siya sa akin. At pumunta siya. Ay, hindi siya. Pumunta na sila dito kagad. So, ito na isang bread natin. So, pumunta na sila kagad dito, guys, kanina. Nagulat talaga ako as in pumunta sila kanina. So, kakain na tayo. Harp? Ha! Ang init! Ang ito din nabay. So, yun nga, pumunta na nga sila dito kanina, guys.
Wala. Yun. Tapos yun nga, nakita na nila yung bahay. Hindi, message siya ng message, guys. Di ko pa nababasa. Tapos yun, nakita na nila yung bahay kanina. Pero hindi na sila umakyat. Pinabidyo na lang nila sa akin yung mga kwarto. Kasi parang ayaw nang umakyat ng babae. Parang ganun. Tapos sabi nung lalaki, yung asawa, sabi, sige, let me know kung magkano yung fixed price doon sa 5 million. Magkano daw yung fixed price? So, yun na nga, binidyo ko na. Tapos yun na nga, sinabi ko na nga na gano'n. Natanong ko kung interested sila. Sabi ko, negotiable naman yung price. Ayun, kaya surprise ba guys, hindi ko pa nababasa kung ano yung sagot nila. Yung nag-message na sila, diba? Nakita ko. Sana good news, di ba? Ay, nako. Sana nga good news guys para makabili na ako ng farm. Para mabili ko na yung farm na gusto kong farm doon sa Quezon. Sarap. Bukas lilinisin ko yung air fryer. Yun nga, sana nga mabili na nga to. Para makabili na ako ng farm guys. Gusto ko kasi sa farm para makapag-alaga ako ng mga tilapia. Yun, tapos hindi na namin po problemahin guys yung mga prutas tsaka gulay. Init guys. Kasi nga, meron na sa mga tanim. May mga tanim na siya guys. Grabe, ha-harvest na lang ako. Meron pang guyabano. Yun yung pinaka-miracle fruit, di ba? Yung guyabano. Guyabano, saging. Ano ba yun nandun? Papaya. Parang marami pa kasi guys. So iintindihin ko na lang doon. Magtanim ng ibang gulay. Magpapatanim na lang ako guys. Tapos, abalaga nga ng tilapia. So, sana nga, magkatotoo to lahat. Diba? Sana nga, maging maayos nga. So, yung property kasi, marami na kasing tumitingin dito. As in, tapos yung buyer na yan, 2 beses na siyang nag-ask sa akin kung available pa. Kaya lang, yung price kasi na nakikita niya, ayun yung price dati pa. So, iba na yung price namin ngayon. So, kanina sinabi ko nga na gano'ng 5M. So, negotiable naman yun. Ayun. Kaya sana matuloy. Alam niyo, totoo lang, ganito yung magandang guys, yung hindi mo inaasahan na bigla na lang may tatawag sa'yo. Kapalos ng mga ibang transaction ko before. Kasi talagang hindi ko inaasahan guys na merong isang Chinese na biglang tumawag sa akin. Tumawag sa akin isang Chinese na interesado siya dun sa property na binibenta ko. Biruin mo, napakabilis lang nung transaction namin at napaka-smooth nung transaction namin. Tapos napakabait pa nung Chinese na yun. Biruin mo, binili niya yung property, tumawad siya pero hindi ganun yung tawad niya, yung makatao namang tawad. Hindi yung, parang inalis lang yung butal dun sa pinaka-price, yung TCP, total contract price. Yun. So yun, ang bilis, napaka-smooth nung namin, transaction.
Yung pagkabasa niya ng message ko, yung for sale, biglang tumawag na siya sa akin, wala nang text. As in, tawag na talaga yung ginawa niya. Tumawag siya, tapos nakipag-meet siya. Lagi nga pag nakikipag-meet siya sa akin, lagi siyang namamadali. Kasi yung pala, tumatakas lang pala siya dun sa asawa niya, guys. No? So, ganun, alam mo kung bakit siya tumatakas. Di nga to, kwento ko sa inyo. Di ganun nga, di nakipagkita siya sa tanghali. Sabi, pwede bang makipagkita sa'yo ng tanghali ngayong oras na to? Gano'n, kunyari, to, gano'n. Gatong oras, kasi 30 minutes lang ako pwede allowed na lumabas sa 30 minutes. Sabi ko, pagka magkita na tayo agad. So, yun na nga, nagkita na kami, nag-set na kami. So, within that day, guys, no, within that day, na, yun nga, nakinano niya, na nakipagkita siya sa akin. So, yung nakipagkita na kami sa clubhouse, tapos dinala ko na siya doon sa location ng property. Tapos alam mo, pagkakita niya, grabe guys, sobrang naiyak ako doon. Kasi yun yung, naiyak ako doon sa kwento ko. Kasi yun yung matagal na pinagpipray ko na sana makabenta ako. Kasi kaya gusto ko makabenta doon. Gusto ko matulungan yung father ko. Tapos yun na nga, na-close deal ko na kagad. Sabi niya, gusto niya yung property. Gusto niya yung property bilhin. Kung makakatawad ba daw ng konti. So, yun na nga. So, pumayag yung boss ko na tumawad na ibigay doon sa presyong gusto niya. So, ganun. Ang saya-saya ko noon nung araw na yun. Sobrang saya ko nung araw na yun. Dali kasi, muna ako. Dahil kasi makakatulong na ako sa father ko eh. Makakatulong na ako sa tatay ko. Yung naging inspirasyon ko kasi guys, kaya ako nakakabenta. Inspirasyon ko yung tatay ko. Kasi guys, yung tatay ko, may pagkamakulit yun, yung tatay ko, bago siya mawala. Kasi alam ko mawawala na siya, nararamdaman ko na mawawala na siya sa mundo, guys. Kaya nagsipag ako guys, na bago siya mawala sa mundo, may bigay ko lahat ng mga pangangailangan niya, lahat ng gusto niya, lahat ng magpapasaya sa kanya. Sobrang naiyak ako din sa kwentong to. Ay. Tapos yun na nga, tuwan-tuwa ako. So, nung ko doon, sabi nung Chinese na babae na I'm interested, sabi ko ganun na natin, ayusin na natin yung transaction, i-close na natin. Kasi gantong rin yun, guys. Gantong month din yun. Tag-ulan din yun eh. Parang tinapos lang namin yung bagyo. Kasi may bagyo. So, after siguro ng mga 3 days, 3 days, yung pinakamatagal, guys, yun. Na-close deal ko na kagad yun, guys. Sobrang tuwan-tuwa ako. Sobrang pinanalangin ko. Sabi ko, Lord, thank you. Tapos yun, doon na nga yung nakabili na ako ng property. Ayun yung nakabili na ako ng property, guys. Nakabili na ako ng property ko. Sabi ko, hindi ko lubos maisip na meron na ako sariling lupa. Meron na ako sariling lupa, meron na akong yung sarili kong motor, yung motor na pangarap ko magkaroon ng motor na yun. Nagkaroon na kasi ako ng dating ganung motor regalo sa akin. So, gusto ko maramdaman yung bibili ako ng sarili kong motor na yung pangarap kong motor na galing doon sa pinagpaguran ko talaga. Iba pala yung feeling, guys, no, na yung pinagpaguran mo, yung galing doon sa totoong pinagpaguran mo na nabili mo. Nabili mo yung pangarap mo, tsaka naibigay mo doon sa magulang mo. Ay, nako. Nabigay mo doon sa magulang mo yung gusto niya. Yung napasaya mo yung magulang mo. So, tuwan-tuwa yung papa ko nun. Tuwan-tuwa papa ko. Tapos binila ko pa siya ng e-bike. Kasi dito sa lugar namin, guys, yung father ko,
Maraming gumagawa sa kanya na hindi maganda. May mga tao, kasi may kakulitan na yung father ko. Meron na kasi siyang Alzheimer, guys. Dementia, meron na siyang ganun. So, sa sobrang kakulitan ng tatay ko, hindi nila nauunawaan yung kakulitan ng isang matanda. So, ginagawa nila ng hindi maganda yung father ko. Porket nangihingi kasi parang dumarating kasi guys na parang namamalimos yung tatay ko dito sa village namin. So, kahit ganong yung pag sinasabihan ko yung father ko na huwag niyang gawin yun, nakakaya. Siyempre, di ba, may sakit na yung tatay ko matanda na. So, hindi niya na mapigilan yung sarili niya. Hindi niya alam kung ano yung ginagawa niya. So, yun na. Kasi dumarating na sa point na yung tatay ko, tinatarantado na siya ng mga tao dito. Talagang, sorry doon sa term ginagawa na siya ng hindi maganda ng tatay ko. Yung tatay ko ginagawa na ng hindi maganda ng mga tao dito. So, masakit para sa akin na ganun yung ginagawa. Bibigyan nila ng pera yung tatay ko, tapos gagawa nila ng hindi maganda. So, napakasakit nun para sa akin. So, ako lagi yung nakakasaksi doon. Tapos pinagdadasal ko, Lord, sana magkaroon na ako ng sarili kong pera. Sabi ko, Lord, sana magkaroon na ako ng sarili kong pera para hindi na nagbumukhang tanga yung tatay ko sa nakakahingi ng pera sa ibang tao na binababoy siya. Kasi ang sakit nun para sa akin. Kaya ako nagsipag para doon na mabigay ko sa tatay ko lahat ng gusto niya. So ngayon, pinagpala naman ako ng Panginoon. Dininggin niya lahat ng mga panalangin ko. Tuwa ako. Talagang nagpasalamat talaga ako. Lord, wala talagang imposible. Diba? Wala pala talagang imposible sa Diyos. Sa tao, kung magsisipag ka talaga. Diba? Tama nga pala yung sinasabi ng tao na nasa Diyos ng awa, nasa tao yung gawa. Hindi pwede yung aasa ka lang kay Lord, di ba? God will provide. Oo, God will provide. Pero kailangan mong kumilos para sa sarili mo. Di ba? Kailangan mong kumilos, angat yung sarili mo. Di ba? Na kumilos ka. Di ba? Hindi yung tatamad-tamad ka lang. Di ba? Hindi yung ganun. So, ginawa ko lahat, guys, no? Sobrang yung pagod ko doon. Kahit pagod na pagod ako doon. Nabawi yung pagod ko. Dahil kasi, yung mga blessing na dumating sa buhay ko, 3 beses yun. 4 na beses, 3 beses, ganun ako binless, Lord. Ay. Yung buhay yung tatay ko yun una, tapos yung namatay na yung father ko, na umalis ako, punta ako ng Laguna, tapos yung pag-uwi ko dito sa Pasig ulit, guys, yung pagbalik ulit sa Pasig, yun, nakabenta ako ulit. Parang yung lahat ng sakripisyo na ginawa ko sa father ko, lahat ng mga kabaitan na ginawa ko, pag-aalaga ko sa father ko, sa mga lolo ko, sa mga lola ko, inalagaan ko lahat. Parang binalik lang lahat para sa akin. Binalik ng lahat para sa akin. Ayun, binless ako talaga. Kaya kayo, gagawa kayo ng mabuti sa kapwa nyo. Yung mga katulad ko na mga nag-alaga sa mga matatanda, kahit kanino man, sino man yung inaalagaan mo, basta't mabuti ka sa kapwa mo, ibabalik at ibabalik lahat yan. Lahat ng mga kabutihan mo, ibabalik sa'yo. Susuklian yan. Susuklian yan. No, Diyos na yung nakakakita kasi yan lahat ng mga kabaitan mong ginagawa sa kapwa mo. So, yun lang may share ko. No? Yun lang, sarap lang ng feeling, di ba? Sobrang sarap ng feeling. So ngayon, ang inspirasyon ko ngayon, yung nanay ko, di ba? Yung nanay ko, tsaka yung iba kong mga kamag-anak na kailangan kong tulungan kahit papaano. Di ba? Kaya nga sabi ko sa kanila, isa-isa lang, di ba? Kasi nagsisipag lang ako, di ba? Para makatulong, di ba? Pero antay-antay lang, huwag silang magmadali, di ba? Kasi gagawa naman ng paraan ng Diyos para lahat ng mga desire natin, di ba? Mabibigay niya lahat yun. Kaya magtiwala lang tayo sa Kanya. Huwag niyong alisin yung tiwala sa Diyos. Kumapit lang kayo. Kahit anumang problema pa yun dumating sa inyo. Ibibigay niya lahat yun. Basta't maniwala ka lang. May faith ka lang sa Kanya. Totoo. Yung totoo yung faith mo, hindi yung nagpapanggap ka na meron kang faith sa Diyos.
'Di ba? Yung totoong sa puso mo, nanggagaling sa puso mo, 'di ba? Tsaka magsisi muna kayo ng kasalanan niyo bago kayo magdasal, bago niyo hantayin yung pagpapalang ibibigay ng Diyos sa'yo. Dapat pinagsisihan niyo yung mga kasalanan niyong nagawa. Dahil kasi hindi kayo ibe-bless ng Diyos. Hindi kayo ibe-bless ng Diyos hangga't hindi ka nagsisisi sa mga nagawa mong mabibigat na kasalanan, tsaka hindi ka humingi ng tawad doon sa mga tao na ginawan mo ng masama. Diba? Dahil kasi yun ang gusto ng Diyos, lumapit tayo sa Kanya at humingi tayo ng tawad doon sa mga taong yun. Kung meron man tayo nasaktan, meron tayong mga minura, ginawan ng masama, pinagnakawan, diba? Kahit ano yun eh. Basta bukang sa kalooban mo yung pagsisisi. Hiningi mo yung pagsisisi sa Kanya yun, hiningi mo ng tawad sa Kanya yun. At humingi ka ng tawad doon sa taong yun, doon sa pinaggawan mo ng kasalanan na gano'n. Ayun yung gustong-gusto ng Diyos, di ba? Tsaka lagi kayo magbabasa ng Bible. No? Ako minsan sa umaga, pagkagising ko, nakakalimutan ko magbasa ng sa umaga kasi sa sobrang dami kong ginagawa. Pero sinisi to it ko guys, nakakapagbasa ako doon sa araw na yun. Kahit hindi umaga, minsan gabi bago ako matulog, ganun. Diba? Huwag natin kakalimutan ng Diyos kasi. Kasi ilagay natin siya sa center ng buhay natin. Lalo na ngayon sa mga panahon na to guys. No? Sa panahon na to, hindi na to yung panahon, at hindi na to yung iba na yung nangyayari sa mundo natin sa totoo lang. Sana mamulat tayo. No? Mamulat tayo guys na iba na yung mundo natin ngayon. Diba? Sobrang dami ng mga temptation talaga na nagaganap. Diba? Sa mundo natin, puros kamunduhan, di ba? So, sana mamula tayo sa katotohanan, guys, na malapit na dumating ang Diyos, sa totoo lang. Sobrang lapit na dumating si God. Kung naniniwala kayo doon, di ba? Sana paniwalaan nyo yun. Nasa Bible naman yun eh. Di ba? Kung talagang nagbabasa kayo ng Bible, nasa Bible yun, guys. No? So, yun na nga, yun lang yung masashare ko sa inyo. Sorry kung naiyak ako, dahil kasi, di ba? Iba talaga yung feeling talaga ng ganun. Yung mga napagsubok na napagdaanan ko. Di ba? Parang ngayon, sina-challenge na naman ako ng panahon ni God. Sina-challenge na naman ako ni God kung hanggang saan yung faith ko. Pero hindi nawawala yung faith ko kahit hirap na hirap ako, guys. So, isang taon akong hirap na hirap. O 2 years, 2 years yun, na hirap ako, guys, na hindi ako makabenta. As in talagang hindi ako makabenta kahit anong gawin kong puyat, anong gawin ko, yung faith ko, siguro sinusubukan niya kung susuko na ba ako, di ba? Parang walang nangyayari doon sa mga dasal ko kasi pinagdadasal ko araw-araw yun. Titingnan niya kung hanggang saan yung faith ko, titingnan niya kung susuko ba ako, hindi na ba ako maniniwala sa Kanya, porket ganun ba yung mga nangyayari sa buhay ko. Sunod-sunod guys, sunod-sunod yung mga sakit na naramdaman ko. Yung mga sakit na naramdaman ko ngayong taon na to. So, hindi na nga biro guys yung nangyayari sa akin ngayong taon na to. Pero kumapit pa rin ako guys. Kasi sobrang, hindi dinanas kong stress sa buhay, sobra-sobra. As in talagang, di ba, ito yung pinakamalupit na taon na naramdaman ko sa buong buhay ko. So yun, parang kahit anong gawin kong sipag, wala nang nangyayari doon sa mga ginagawa ko. Pero hindi ako napasuko, no? Hindi ako bumitaw. Di ba? Dahil kasi alam ko na darating yung panahon na yun, kung ano man yung nangyari sa akin nung ilang taon na puros blessing yung dumating sa babalik at babalik sa akin yun. Babalik at babalik yung panahon na yun. Maniniwala lang ako sa sarili ko, maniwala ako sa Diyos. Diba? So, nandun lang, tatagan nyo yung faith nyo, no? Kung may mga pangarap kayo, sige, mangarap lang kayo, libre ng mangarap, pero sipagan nyo, diba? Gawa kayo ng paraan kung paano nyo ma-achieve lahat ng mga goals nyo sa buhay. Pero wag nyo kakalimutan na meron tayong Diyos, di ba? Hindi yung puros pangarap ang inuuna nyo, hindi puros business, puros pagkakaperahan. Dapat iunahin nyo rin yung Panginoon dahil kasi siya lang yung magbibigay ng pagpapala sa atin, ng blessing sa atin, di ba? Kung di tayo naniniwala sa Kanya, wala.
Di ba walang kahinat na ng buhay natin, mapapaliwara tayong lahat pare-parehas, di ba? So, kumapit lang talaga tayo sa Kanya. So, yun na nga guys. So, papatuloy ko lang ang pagkain ko. Naiyak na ako lahat-lahat. Di ko na natuloy itong pagkain ko na itlog. So, itlog lang pang malakasan na dinner natin. Grabe yung iyak ko ha. Naiyak ako kasi totoo kasi yung nangyari sa akin yun eh. Totoo lahat yun. So yun na nga, tapos na ang ating pamumukbang. So sana nag-enjoy kayo sa vlog ko ngayong gabing to. Babu, mga patay gutom.